Careful crossing the street. दिखाई नहीं देता। Nagsimula ang pelikula sa isang batang babae na patungo sa kotse ng kanyang ama. Ang kanyang ama, si Kwan, ay naghatid sa kanya sa isang tindahan ng damit sa Knightsbridge sa London, kung saan siya ay sabik na pumili ng isang damit. Naiinip siyang makapasok sa loob, pinilit niyang magpatuloy habang ipinarada ni Kwan ang kotse, bagaman nag-aalangan siya, pumayag siya sa huli. Nagsisimula pa lamang siyang pumarada ng दिखाई नहीं देता। isang mapang wasak na pagsabog ang sumabog sa paligid, na ikinasugat ng lahat ng nasa malapit, kabilang siya. Nang magkamalay si Kwan, mabilis niyang napagtanto na ang pagsabog ay nagmula sa tindahan ng damit. Sa isang opisina, kung saan ang isang empleyado ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono mula sa isang taong nag-aangkin na kumakatawan sa Authentic IRA, o Irish Republican Army, na responsable para sa mga kamakailang pambobomba. Agad na ipinadala ng empleyado ang impormasyong ito sa kanyang boss, na nag-uutos sa team na magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Nakuhanan ng photographer ang magulong resulta ng pambobomba, na nagdodokumento sa nasugatan, ngunit sadyang iniiwasan ang nakakabagbag damdaming eksena ni Kwan na nakayakap sa kanyang walang buhay na anak na babae. Samantala, sa kanilang hideout, pinapanood ng mga terorista ang balita tungkol sa pag-atake. Ang isang bagong dating ay nagtatanong sa kanila tungkol sa mga nasawi, at habang ang isang miyembro ay nagmumungkahi na dapat silang lumipat upang maiwasan ang pagtuklas, ang isa ay nagbabala na ang paglipat ay maaaring malagay sa panganib ang kanilang hindi pagkakilala. Sa sumunod na araw sa Belfast, Ireland, nagising si Liam Hennessy sa tabi ng kanyang may bahay, si Maggie Dunn, na nagulat sa balita ng pambobomba. Nadagdagan ang kanyang pagkabalisa nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawang si Mary. Sa pagtatangkang itago ang kanyang kinaroroonan, gumawa si Liam ng isang kwento tungkol sa pagiging nasa isang pulong. Bumalik sa London, nakatayo si Kwan sa hindi nagalaw na silid ng kanyang anak, ang bigat ng kanyang kalungkutan habang tahimik niyang pinagmamasdan ang espasyo. Ang masiglang mga labi ng kanyang buhay, mga damit, mga laruan, at mga personal na gamit, ay nagsisilbi na ngayong mga nakakatakot na paalala ng kanyang hindi maisip na pagkawala. Samantala, sa Belfast, nagmamadaling pumunta si Liam sa isang pagpupulong, ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga iniisip tungkol sa pagsabog. Sa kanyang pakikipag-usap, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babae na nagpapahayag ng pag-aalala sa pambobomba. Iminumungkahi niya na ang isang posibleng paraan ng pagkilos ay ang pagpapalaya sa mga bilanggong politikal na kaanib sa IRA. Matapos tapusin ang tawag, hinarap niya ang mga miyembro ng board, na iginiit na hindi sila ang may kasalanan sa trahedya. Ibinunyag niya na ang isang paksyong mapaghimagsik na tumatawag sa kanilang sarili na tunay na IRA ay nagpapatakbo ng nag-iisa ng hindi nila nalalaman. Ito ay naging maliwanag na siya at ang kanyang mga kasama ay malalim na nakaugat sa orihinal na IRA. Tinapos niya ang pulong sa isang mapagpasyang utos para sa isang komprehensibong investigasyon na naglalayong subaybayan ng mga bomber. Kasabay nito, masigasig na sinusubaybayan ng Counter-Terrorism Unit ng London SO-15, ang mga galaw ng mga salarin, simula sa pagsusuri ng mga plaka ng lisensya mula sa mga sasakyang malapit sa lugar ng pagsabog. Ang kanilang focus ay kapansin-pansin nagbabago nang makatanggap sila ng intel tungkol sa isang lalaking Chino na madalas pumunta sa gusali mula ng pag-atake. Ang lalaking ito ay si Kwan. Nagpa siya si Commander Bromley, ang pinuno ng SO-15, na direktang makipag-ugnayan kay Kwan. Sa kanilang talakayan, nag-alok si Kwan ng malaking insentibo sa pananalapi kapalit ng impormasyon tungkol sa isang miyembro ng IRA. Mahigpit na tumanggi si Bromley, na nag-udyok kay Kwan na umalis ng may magalang, kahit na ang kanyang mga mata ay nagtataksil sa isang mabangis na pagpapasya. Nang maglaon, pinanood niya ang isang panayam na nagtatampok kay Liam, na pampublikong tinatanggihan ang anumang koneksyon sa pagitan ng IRA at ng pambobomba. Habang tinatanggap ni Kwan ang mga salita ni Liam, isang babae mula sa kanyang sambahayan ang pumasok sa silid, na naramdaman ang mabigat na kalooban. Nag-aalala para sa kanyang kapakanan, binuksan niya ang mga blind ng bintana at dahan-dahan na hinihikayat siyang kumain.
Kasunod ng kanyang pakikipanayam, sinabi sa kanya ng sekretarya ni Liam ang kanyang paparating na mga obligasyon at binanggit ang isang kahilingan mula sa isang lalaking Asyano na naghahanap ng pakikipag-usap sa kanya. Sa pag-aatubili, tinanggap ni Liam ang tawag. Sa kabilang dulo, direktang hinihiling ni Kwan na malaman kung sino ang responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Si Liam, nagulat at bahagyang nasaktan, ay tinanggihan ang pagtatanong, iginiit na kahit bilang representante ng ministro ng IRA, wala siyang kaalaman sa mga salarin. Pinalalakas lamang nito ang determinasyon ni Kwan na ibunyag ang katotohanan. Determinado na putulin ang relasyon sa kanyang nakaraan, simbolikong sinusunog ni Kwan ang mga bagay na nag-uugnay sa kanya dito, mga larawan ng pamilya at mga artikulo ng balita tungkol sa pagdukot sa kanyang isa pang anak na babae. Nasaksihan ng babae sa bahay ang nakakabagabag na gawaing ito at nagpa siyang alagaan siya. Gayunpaman, nang lumingon siya ay nawala ito. Siya ay papasok sa isang misyon, ang pagkuha ng iba't ibang mga tools na nilayon para sa kanyang paghahanap para sa paghihiganti. Ang pagkukunwari sa kanyang van bilang isang sasakyan sa paghahardin ay nagbibigay daan sa kanya na maghalo sa background ng walang putol. Nang tuluyan siyang makita ng babae, nakikiusap siya sa kanya na bumalik, ngunit tahimik siyang lumayo, natupok ng kanyang tanging layunin. Ilang sandali pa, dumating siya sa opisina ni Liam, na pagpasyahan na harapin siya. Sa una, sinubukan ng mga bantay ni Liam na pigilan siya, ngunit iginiit niya ang kanyang autoridad, na inuutusan silang tumabi. Sa isang maigting na pribadong pag-uusap, muli niyang tinanong si Kwan para sa mga pangalan ng mga responsable sa trahedya. Gaya ng inaasahan, nagkunwaring walang nalalaman si Liam, na iniwan si Kwan na bigo at hindi nasisiyahan. Bago umalis, si Kwan ay maingat na gumawa ng isang bomba sa banyo. Bagamat hindi nakamamatay, umalingaw-ngaw sa gusali, na nagdulot ng takot sa mga naninirahan dito. Ang isang agarang pagsisiyasat ay sinimulan, sinamantala ni Kwan ang sandali upang tawagan muli si Liam, na inuulit ang kanyang kahilingan para sa mga pangalan. Galit na galit sa pambobomba, nawalan ng pag-asa si Liam, ngunit malamig na pinutol ni Kwan ang tawag. Sa pagkilala sa bigat ng banta ni Kwan, nakipag-ugnayan si Liam sa kanyang pamangkin, si Sean Morrison, isang bihasang ranger na kasalukuyang nasa New York, na humihingi ng tulong sa kanya. Samantala, umupo si Kwan ng kalapit na apartment at maingat na sinimulan ang pag-assemble ng isa pang nakamamatay na device. Habang naghahanda ang dalawa sa mga tauhan ni Liam na umalis sa parking lot, nakita ng isa sa kanila ang isang pampasabog na nakakabit sa kanilang sasakyan. Mabilis nilang tinunton ang kinaroroonan ni Kwan at nakita nila ito sa kanyang apartment. Nagmamadaling hulihin siya, sinalubong sila ng matinding pagtutol habang mahusay silang nilabanan ni Kwan. Galit na galit si Liam na pinagalitan ang kanyang mga tauhan, dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na supilin ang isang matandang Asian na lalaki. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang asawang si Mary, na sinenyasan si Liam na mag-impake ng kanilang mga gamit, at papunta na sila sa kanilang bukid. Maya-maya ay dumating si Sean galing New York, inutusan siya ni Liam na makipagkita kay Commander Bromley, upang ipaalam sa kanya ang kanilang patagong plano, na tinitiyak na ang ibang mga miyembro ng IRA ay mananatiling nakakalimutan. Samantala, tumungo si Liam sa isang restaurant kung saan nakaparada na si Kwan sa labas sakay ng kanyang van. Pagpasok, binati niya ng halik ang kanyang kalaguyo na si Maggie, isang sandali na nakunan ng kamera ni Kwan. Mabilis niyang ipinadala ang larawan kay Liam bilang isang nakakatakot na babala. Nang nakipagkita si Sean kay Bromley, kinikilala niya ang kawalan ng tiwala ng commander sa IRA, ngunit ipinaliwanag ang kanilang diskarte upang mahuli ang mga bomber sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga partikular na code na salita sa bawat grupo. Sumang-ayon si Bromley na makipagtulungan, ngunit iginiit ang direktang komunikasyon kay Liam sa lalong madaling panahon. Lingid sa kaalaman ni Liam, nagtatago si Kwan sa malapit na kagubatan pagdating niya sa kanyang sakahan. Nang gabing yon, palihim na pinasok ni Kwan ang ari-arian, nagtanim ng bomba, at pinabagsak ang dalawa sa mga tauhan ni Liam.
Ang kasunod na pagsabog ay nagsilbing isang wake-up call para kay Liam, na pagtanto niyang labis niyang minaliit si Kwan at kailangan niya ng mga reinforcement para harapin ang tumitinding banta na ito. Bumalik siya sa kanyang silid, kung saan ipinaalam sa kanya ni Mary ang kanyang balak na bisitahin ang flat ng kanilang anak sa London. Samantala, sa ibang lugar, nagplano ang mga terorista na bombahin ang isang eroplano na walang pasaherong Irish na sakay. Sa isang pub, ginagawa ni Maggie ang kanyang alindog sa isang lalaking may laptop, na naghahabi ng web ng pang-aakit. Nang sumunod na araw, sumabog ang kaguluhan malapit sa bukid habang ang isa pang pagsabog ay umuga sa lugar, na nagpabaligtad ng isa sa mga sasakyan ng mga lalaki ni Liam. Ang natitirang mga lalaki ay sumugod sa kagubatan, kumbinsido na si Kwan ay nagtatago sa gitna ng mga puno. Di nagtagal, nahuli nila ang kanilang mga sarili sa isang serye ng mga bitag na itinakda ni Kwan, na mahusay na nilampasan ang mga ito. Gayunpaman, isa sa mga tauhan ni Liam ang nakagawa ng sugat sa balikat ni Kwan, kaya napilitan siyang umatras. Ipinaalam ng lalaking ito kay Liam ang pangangailangan para sa isang tracker, na nagpapahiwatig na dapat dalhin si Sean sa gawain. Sa London, habang si Mary ay nasa harap ng kanyang makeup kit, nang may kumatok sa pinto at nakita si Sean. Siya ay nakikipag-ugnayan sa kanya sa mga malanding tanong, malinaw na sinusubukan na akitin siya. Sa kalaunan, sumuko siya sa kanyang mga pagsulong, at umamin sila sa kanilang lihim na relasyon. Ang kanilang matalik na sandali ay biglang naputol ng isang tawag mula kay Liam, na ipinatawag si Sean sa bukid sa susunod na araw. Matapos ibitin ang tawag, inihayag ni Mary ang kanyang matinding galit kay Liam, sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Samantala, pinag-iisipan ni Kwan ang kanyang malagim na nakaraan habang ginagamot niya ang kanyang sugat. Habang pinipigilan niya ang pinsala, muling lumitaw ang mga masasakit na alaala. Ang kanyang mga anak na babae ay dinukot ng mga pirata at ang kalunos-lunos na sandali ng siya at ang kanyang asawa ay binaril mula sa kanilang bangka. Sa isang parallel thread, sa wakas ay natuklasan ni Liam ang mahahalagang detalye tungkol sa kasaysayan ni Kwan. Nalaman niya na si Kwan ay dating sundalo ng US na nagsilbi sa Vietnam, at nagtataglay ng mga kakilakilabot na kasanayan na ginagawa siyang mapanganib na kalaban. Gayunpaman, naputol ang kanyang pag-iisip ng si McGrath, isa sa kanyang mga kasama sa IRA, ay pumasok sa silid. Nasangkot sila sa isang mainit na pagtatalo, kung saan inakusahan ni McGrath si Liam ng pagkawala ng kanyang revolusyonaryong pananaw. Mabangis na sagot ni Liam na ang kanyang focus ay lumipat patungo sa pagpapanatili ng kapayapaan, na nagudyok kay McGrath na umalis sa pagkabigo. Matapos ang paghaharap, napagtanto ni Liam na nawawala ang kanyang aso at natuklasan na kinuha ang kanyang baril. Biglang lumitaw si Kwan, hawak ang baril at itinutok kay Liam. Malamig niyang tiniyak kay Liam na ang aso ay natutulog lamang at hinihiling na malaman kung sino ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang anak. Nang matiyak na nagsisinungaling si Liam, pinalaki ni Kwan ang kanyang pagbabanta, na hinihimok si Liam na ibunyag ang kanyang lihim na plano na kinasasangkutan ng mga code na salita na idinisenyo upang makuha ang mga bomber. Binigyan siya ni Kwan ng mahigpit na deadline na 24 na oras para maghatid ng mga resulta. Sa sumunod na araw, naganap ang sakuna ng sumabog ang isang double-decker na bus sa isang tulay, na kumitil sa buhay ng 16 na inosenteng tao. Kasunod ng trahedyang ito, si Bromley, ang pinuno ng counter-terrorism, ay agarang nakipag-ugnayan kay Liam upang ipahayag na hindi ginamit ng mga bomber ang itinalagang code word. Tiniyak sa kanya ni Liam na iimbestigahan niya ang bagay na ito. Nang maglaon, natuklasan niya na binisita ni Sean ang kanyang asawa sa London. Pagkatapos ng 2 oras na pribadong pagpupulong, nakipagkita siya kay McGrath. Sa pagbabalik mula sa London, si Sean ay dumiretso sa kagubatan, na naglalayong subaybayan si Kwan. Samantala, ang mga terorista ay nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang, upang pasabugan ang isang bomba na itinago bilang isang baterya ng laptop sa isang eroplano. Matagumpay na natukoy ng SO-15 Counter-Terrorism Unit, ang isa sa mga terorista sa pamamagitan ng burn mark at sinigurado ang footage niya kasama ang isang miyembro ng IRA. Ipinaalam ni Bromley kay Liam na ang hudas sa kanilang hanay ay walang iba kundi si McGrath, na nagbabala sa kanya na ang hindi pagkilos ay magreresulta sa kanyang pag-aresto. Galit na galit sa pagtataksil na ito, hinarap ni Liam si McGrath at hinihingi ang mga pangalan ng mga bomber. Nang tumanggi si McGrath na sumunod, binaril siya ni Liam sa binti at pinahirapan. Sa ilalim ng pamimilit, ibinunyag ni McGrath ang kritikal na impormasyon tungkol sa mga terorista, na inihayag na isa sa kanila ay si Maggie, na ang tunay na pangalan ay Sarah McKay.
Ibinunyag din niya ang mga detalye tungkol sa pakikipagtagpo niya kay Mary, na nag-orkestra sa mga pag-atake at pagganti sa pagpatay sa kanyang kapatid sa kamay ng isang UBF death squad. Dahil sa galit sa British at sa kanyang asawa, pinahintulutan niyang makulong ang mga pumatay sa kanyang kapatid. Sa sobrang galit at pagtataksil, pinatay ni Liam si McGrath. Samantala, kinukumpleto ni Maggie ang kanyang pang-aakit sa lalaki mula sa pub. Sa sandaling lumayo siya upang maglinis, mabilis niyang pinalitan ang baterya ng laptop ng isang pampasabog na aparato, na hindi sinasadya na ginawa siyang isang hindi pinaghihinalaang carrier. Bumalik sa kagubatan, sa wakas ay natunton ni Sean si Kwan. Sumabak sila sa isang malupit na labanan, ngunit sa huli ay nanaig si Kwan. Nang magkamalay si Sean, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang puno. Tinanong siya ni Kwan tungkol sa mga bomber, at si Sean, na alam na ang impormasyon mula sa kanyang tiyuhin, ay isiniwalat ang lahat ng kanyang nalalaman kapalit ng pagligtas ni Kwan sa kanyang buhay. Bumalik si Sean kay Liam at ipinaalam sa kanya na pinakawalan siya ni Kwan. Gayunpaman, ang pangunahing alalahanin ni Liam ay hindi ang napipintong banta kundi ang pag-iibigan sa pagitan ni Sean at ng kanyang asawa. Ibinunyag niya na si Mary ang nag-leak ng impormasyon ng code word sa mga bomber at inutusan si Sean na bumalik sa New York pagkatapos makumpleto ang isang huling misyon. Sa London, ang SO-15 unit ay nakapalibot sa gusali kung saan nakakulong ang mga terorista. Bago sila makakilos, si Kwan, na nagkukunwaring mekaniko, ay palihim na pumasok sa silid. At isang mabangis na labanan ang naganap. Mag-isa niyang tinapos ang lahat ng mga terorista, at si Maggie lamang ang naiwan. Tumakas siya nang biglang pumasok ang koponan ng kontra-terorismo. Matagumpay nilang nakuha si Maggie at nakuha ang mahahalagang impormasyon tungkol sa bomba, na nagbibigay daan sa kanila na mag-alert sa paliparan at maiwasan ang isang potensyal na sakuna. Samantala, si Kwan ay naging isang takas. Nakatanggap si Liam ng isang tawag na nagpapaalam sa kanya, na sa kabila ng kanyang tungkulin sa pagpigil sa mga terorista, siya ay nasa ilalim na ngayon ng pagsisiyasat ng gobyerno ng Britanya. Kasabay nito, natapos ni Sean ang kanyang huling gawain sa pamamagitan ng pagpatay kay Mary. Sa pagbabalik sa kanyang hotel, si Liam ay nakaharap ni Kwan, na nagpilit sa kanya na i-post sa publiko ang nakapipinsalang larawan ng kanyang paghalik sa kanyang may bahay, na epektibong nagsasara sa propesyonal na pagbagsak ni Liam. Pagkatapos ay bumalik si Kwan sa kanyang tindahan, at nang malaman ni Bromley ang kanyang pagbabalik, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na iwanan siya, bilang kilos ng pasasalamat sa kanyang napakahalagang tulong. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.